pong excited sa word ng Panginoon this afternoon. Amen? Amen. Hallelujah. But before that, can we just pray? And can we just close our eyes, bow down our heads, and let us pray? Hallelujah. Father God, we acknowledge you, we allow you, and we appreciate you, Panginoon, sa lugar pong ito, Panginoon. Lord, hinihiling po namin, we ask for your guidance, for your presence. We ask, Holy Spirit, that fill this place, Panginoon. Fill our hearts, Panginoon. And Lord, I am praying, Panginoon, sa bawat words na amin pong meditate Panginoon, at pag-aaralan, Lord, I do believe kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Bless your word, bless your people, Panginoon, bless your servant, Panginoon. Salamat, O God, we dedicate everything unto you and we praise you in Jesus' name. Everybody shall say amen and amen. Praise God. Diretso na po ako sa word. Sabi po sa John 14:27. John 14:27, sabi po dyan ni Jesus, I am leaving you with a gift. Sabi natin gift. So, meron pong regalo ang Panginoon. What is that gift? A gift of peace of mind and heart. Sabi mo sa atin mo, peace of mind. Who among you need a peace of mind? Tingnan mo ang katabi mo, mukha bang kailangan niya ng peace of mind? Kung hindi man peace of mind, baka kailangan ng peace of heart. Alam niyo po, ang sinabi ng Panginoong Hesus, it's really, really, really amazing. Ang promise niya, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. Then the peace I give is a gift the world cannot give. So ang mundo po pala, merong din kayang ibigay na kapayapaan. Pero iba po ang kapayapaan na galing sa Panginoon. Ang sabi po dito, so don't be troubled or afraid. Tonight po, I want to share to you the title of my topic for tonight is the gift of perfect peace. The gift of perfect peace. Ito po yung perfectong kapayapaan na kailangan po ng bawat isa sa atin. Sa John 14:27 in the Passion Translation po. In the Passion Translation, it says this verse. Ito po ang sinasabi naman sa the Passion Translation. I leave the gift of peace with you, my peace. Ito po yung sinasabi rin ni Jesus. Not the kind of fragile peace given by the world. So, ang binibigay po ng mundo na kapayapaan is fragile. Ano ba pag sinabing fragile? Ito po ay nasisira, ito po ay temporary, fragile. Po pwedeng manakaw, fragile, po pwedeng mawala, po pwedeng masira because it's fragile. Ano pong sinabi dito? But my perfect peace, yan na naman, sinabi na naman ni Jesus, my perfect peace ang binibigay niya. Don't yield to fear or be troubled in your hearts. Instead, be courageous. Sabi mo sa katabi mo, be courageous. Magpakatatag ka. Ano po, magpakatatag ka. Ang peace po na binibigay ng mundo is like medicinal peace. Ano ba pag sinabing medicinal peace? Yung medicinal peace po, ito po yung nabibili. So, may mga times, meron po akong mga kilalang tao na hindi nakakatulog. That's why they go to shoppers at bumibili sila sa drugstores ng mga medicinal pampatulog. Sino po dito ang naka-experience na nun? Yung bang kailangan mong uminom ng sleeping pills para lang makatulog? Alam niyo po, ang peace na binibigay ng Panginoon is not like medicinal peace na binibigay ng mundong ito. Ang peace na binibigay ni Lord is more than that. And who among you are excited to get that kind of peace? Sabi mo, perfect peace. Ayan, perfect peace. Okay. This is the good news. Ano po? This is the good news. Jesus did not just say, I give you my perfect peace, but He also demonstrate it. Diba? Ang hirap naman po kung sinabi lang ng Panginoong Hesus, I will give you perfect peace. Pero hindi naman niya demonstrate. Ito po matindi sa Panginoon. Sinabi niya at pinakita niya. Para lang pag-ibig yan. Hindi mo lang dapat sabihin na mahal mo, kundi pinapakita mo. Ganun po ginawa ng Panginoon ang
sinasabi niya na perfect peace. So, peace na kahit nasa gitna ng bagyo, ay pwede kang makatulog. Amen? Pero sabihin mo sa atin mo, wag muna ikaw matulog ngayon. Mamaya tayo tutulog. Okay. Diretso po tayo sa Mark 4:35. Sabi po dito, on that day, when evening had come, he said to them, kasama po ni Jesus ang kanyang mga disciples, Jesus said to them, let us go across to the other side, and leaving the crowd, they looked him with them in the boat, just as he was, and other boats were with him. Verse 37. And a great windstorm arose. So sa kalagitnaan po, by the way, ito pong pangyayaring ito po ay nangyari sa Sea of Galilee. So si Jesus po with his disciples, sila po ay namangka into the Sea of Galilee. At nangyari po, there is a great storm na nangyari. May dumating na isang bagyo. Sino po dito ang nakaranas ng bagyo ng buhay? Amen? Ayun, may tumataas. Ako. Okay. Praise God. Praise God. Alam niyo po, eksaktong-eksakto po ito. Dahil ito po ang naranasan ng mga disciples kahit kasama nila si Jesus. And waves were breaking into the boat so that the boat was already filling. So hindi lang po ito basta bagyo, kundi ito po ay bagyo na kahit yung mga alon sa Sea of Galilee, pumasok na sa kanilang bangka. But Jesus was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Verse 39. And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Verse 40, he said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, why are you so afraid? Bakit ka? Parang si Bella lang yun. Why are you crying, Bella? Why are you so afraid? Bakit ka natatakot? Amen. Gusto ko talaga ito si Ninang Ana. Ninang Ana, wag ka mawawala. Why are you so afraid? Have you still no faith? Ibang klase po ang Panginoong Hesus. Ang mga salita po niya, hindi lang basta kung makapagsalita ang Panginoong Hesus na basta-basta, kundi may laman. Kapag ka nagsabi si Jesus, asahan po natin, lagi itong may laman. And verse 41, and they were filled with great fear and said to one another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him? Ang nangyari po sa kanila, nagkaroon sila ng takot. Bakit sila nagkaroon ng takot? Hindi po ito katulad ng takot na ikaw ay takot na takot sa nangyayari sa kapaligiran, kundi ito po ay holy fear. Kapag po sinabing holy fear, pakita po natin, Bible refers the fear of the Lord or holy fear, which means having a deep respect, reverence, and awe for God's power and authority. Ang nangyari po sa mga disciples, yung pong holy fear na sinasabi po dyan, ang ibig sabihin po niyan ay nagkaroon sila ng respeto, nagkaroon sila ng reverence, nagkaroon sila ng pagkamangha sa ginawa ng Panginoong Hesus. Alam niyo po, this time, ang dami na namang ginawa ng Panginoong Hesus ng mga miracles. Pero dito natin napatunayan na kahit kasama nila si Jesus Christ, hindi pa rin nila kilala si Jesus. At gusto po ng Panginoon tonight, magpakilala na siya sa bawat isa sa atin. Gusto ni Jesus, makilala po niya or makilala natin siya. Amen? That's why we are here, because we want to know God more and more and more. Kapag po hindi po natin kilala ang Panginoon, andali po natin matakot sa iba't ibang mga bagay. Andali natin matakot sa iba't ibang klaseng storm or mga problema ng ating buhay, natatakot tayo. At naalala ko nga, nung po ako'y nagkaanak, right now po, nandito ako sa situation na ito na pag minsan nagkakaroon ako ng, natatakot ako na baka ano kaya mangyayari sa anak ko after 30 years. Ito kayo makakapangasawa ng tall, dark, and handsome. Mga ganun na naiisip mo. Alam niyo po, iba na pagka naging magulang na pala eh. Nag-iiba na pala talaga yung mindset
mindset mo, yung iyong perspective sa buhay. At dumadating ang time, pagka ako'y nagkakaroon ng takot, sabi ko, Lord, I do believe, Panginoon, hawak mo ang future ng aking anak. And I do believe maganda ang future ng aking anak. Amen? And nagpapasalamat ako sa Lord dahil ngayon po, ang isi-share ko sa inyo is how can we experience the peace of God? So there are three things na gusto ko pong iwan sa inyo bago tayo matapos. How can we experience the perfect peace of God? So who among you are excited? So number one, napakadali lang naman eh. Sinasabi ni Jesus, just believe in Jesus. Just believe in Him. If you really want to have perfect peace from the Lord, from God, yung perfect peace na binibigay ng Panginoon, if you really want that, just believe in Jesus. I want to say to you something, perfect peace, it is not the absence of storms, but it is being with the presence of Jesus Christ. Kasi po, sa totoo lang, hindi po talaga tayo exempted sa bagyo ng buhay. There are times na meron po tayong kakaharapin na iba't ibang klaseng pagsubok. Pero ito po yung perfect peace. Kasama natin si Jesus. Amen? Sino po dito nagkakaroon ng kapayapaan right now? Lord, I do believe, ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kasama kita. Kaya meron pong perfect peace. Kapag si Jesus ang kasama mo, kahit nasa bangka ka pa, at nasa gitna ka ng iyong matinding bagyo, I'm pretty sure hinding-hindi ka iiwan ni Jesus. Dahil kasama natin si Jesus. God's peace is His presence. Sabi natin presence. Yung kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon, ito po yung kanyang presensya. Sabi po sa Old Testament, noong si Moses ay pinapahayo na ng Panginoon, ang sabi po ni Moses sa Panginoon, Lord, hindi ko to gagawin nang wala ang iyong presensya. I need your presence because in the presence of the Lord, there is fullness of joy. In the presence of the Lord, there is perfect peace. Kaya kahit anuman ang iyong gawin, anuman ang iyong pagdaanan, anuman problema ang iyong kaharapin, meron kang kapayapaan. Why? Dahil nandun ang presensya ng Panginoon. Alam niyo po, napaka-tindi po nitong presence ni Lord. That's why next week, I'm very excited to share to you the presence of the Lord. So, bibigyan ko na agad kayo ng hint. Ang pag-uusapan natin next week, it's all about the Holy Spirit. And I'm very excited why we need the presence of God, why we need the power of God, why we need that thing. Ano po, kailangan po natin ng pagsama ng Panginoon because without His presence, there will be no perfect peace. At aasa tayo sa iba't ibang klaseng kapayapaan na ino-offer ng mundo pero limitado at temporary lamang. Pero sa peace na binibigay ng Panginoon, ito po ay eternal. Amen? Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Amen. Amen. Kasi si Jesus, kapag sinabi niya, ginagawa niya. Ulitin ko po, kapag sinabi ni Jesus, ginagawa niya. Pwede kang magkaroon ng kapayapaan. Kapag sinabi kasi ni Jesus, ginagawa niya. Reveal na reveal po sa akin ito, lalo na po nung last Sunday, yung topic po natin, it's all about God's promise. He is a promise keeper. Ano po, ang Diyos natin, He's not just saying promises, but He is a promise keeper. He will do what He promised. And He's doing what He promised. Ano po, kahit si Jesus, kapag sinabi niya, ginagawa niya because he's a man of His words. Mark 4:35, on that day, when evening had come, He said to them, let us go across to the other side. Ulitin ko po. Jesus said to them, let us go across to the other side. Kapag sinabi ni Jesus na itatawid ka niya, asahan mo kahit anong mangyari, makakatawid ka. Dahil sinabi niya. Ano po? And it gives me peace. Why? Sinabi ni Lord eh. Kaya po napakalaga talaga. Babalik na naman tayo dito. We need a promise from the Lord. Ang sinabi ni Jesus, let us go across to the other side. Ang sinabi ni Lord ay sinabi niya, makakatawid tayo. Amen? Kapag sinabi ni Jesus na itatawid ka niya, kahit anong mangyari
mangyayari sa gitna, sure ako na hindi ka lulubog dahil kasama mo siya. Amen? Hindi ka lulubog. Malalampasan mo yan. Yan na po ang sinasabi ni Jesus. Malalampasan natin, ano man ang mangyari sa atin sa kalagitnaan ng Sea of Galilee, malalagpasan natin. Sabi mo sa katabi mo, malalagpasan natin to. Amen! Mau-overcome mo yan kasi kasama mo si Jesus. Alam niyo po, ang salita ng Panginoon, Jesus' word is His character. Kung ano ang sinabi ng Panginoong Isus sa Biblia, sa kanyang promise, that's His character. Yun po mismo ang Panginoong Isus. Hindi po siya nagsisinungaling. And in the Sea of Galilee is where Jesus tested His disciples' faith. Doon po sa gitna ng Sea of Galilee, nagkaroon po ng testings and trials. Nagkaroon ng bagyo. Tinest ni Lord ang faith ng kanyang mga disciples. But after the testings, breakthrough after breakthrough ang naranasan nila on the other side. Yung pong, kung babasahin niyo po itong Mark 4, then pagka nasa Mark 5 na po kayo at binabasa niyo na yon, nakatawid na sila on the other side. Ang mga ginawa po ni Jesus is nagdeliverance po siya, nagpagaling ng may sakit, nagbuhay ng patay. Alam niyo po, after ng testing, laging may breakthrough. After ng Sea of Galilee mo, maybe you are here, at maybe yung iba po sa nakikinig ngayon, you are in the Sea of your Galilee, that God is testing your faith, but after Mark 4, I am very excited sa Mark 5 ng buhay ng bawat isa sa atin. Dahil doon po sa Mark 5, nandun na po yung sunod-sunod na miracle na ginawa ng Panginoon. Sino po gusto dito maranasan yung Mark 5? Sabi mo, akin yun. Wow! Amen! I'm very excited. Psalms 46 verse 1. Sabi po ng psalmist, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble in the sea. Sa mga nangyayari po ngayon sa ating paligid, kung makikita po ninyo kahit sa social media, may iba't iba na pong nangyayari talaga. Sa Pilipinas, sa Japan, nakita nyo last week ba yun? Nagkaroon ng, ano ba nangyayari doon? Tsunami. Ang dami pong kaguluhan na nangyayari ngayon. And ito po ay signs na talaga malapit na ang pagdating ng Panginoong Isus. And kung you are excited, excited po ba tayo sa muling pagbabalik ni Jesus? I am very excited. Why, Pastor, you are excited? Kasi po, here in this world, there is a lot of imperfect things na nangyayari. Ano po, imperfect po lahat ng nangyayari. Kaya po, hindi tayo exempted. Kahit tayo, nakakaranas ng imperfect things. At imperfect, dahil nandito rin po tayo sa mundong ito with imperfect people, though sa ating pong mga asawa, sa may asawa po dito, I do believe, ang tingin niyo po sa inyong asawa, he or she is perfect for you. Amen. But, biglang ano, parang may bitterness eh. Patawarin mo na yan. Okay. But here's the thing. Ang daming nangyayari sa mundong ito, it's very imperfect. Ang sabi ng Panginoon, darating ang time, siya'y muling magbabalik ako at kukunin niya kung sino ang may relasyon sa Kanya. Kukunin niya kung ano ang sa Kanya. Amen. At tayo po ay sa Panginoon. Verse 3, punta tayo dito. Let the oceans roar and foam. Let the mountains tremble as the waters surge. Interlude. A river brings joy to the city of our God, the sacred home of the Most High. God dwells in that city and it cannot be destroyed. From the very break of day, God will protect it. Sa mga nasa Panginoon, sa mga nagtitiwala sa Panginoon, sa mga naniniwala sa Panginoon, ay may pag-iingat ng Diyos. Sino po dito gusto niya ng protection ng Panginoon? We need God's protection. Actually, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan. But without God's protection, alam niyo po, ang hirap kapag wala tayong protection, wala tayo ding kapayapaan. Kasi hindi natin alam, bakit ganito nangyayari sa akin ngayon? Pero kahit anong mangyari, kapag ka nagtitiwala ka sa Diyos, kapag ka naniniwala
sinabi, tutuparin niya ang kanyang sinabi. Kaya meron kang kapayapaan at perfect peace na nanggagaling sa iyong puso. And Psalms 46 verse 10, tatalon lang tayo. Sa pinakahuli pong verse, nakalagay po dyan, be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world. Yan po ang sinabi ng Diyos. Be still and know that I am God. I will be honored in every nation. I will be honored throughout the world. That's why number 2. So yung number 1, how to receive, experience ang peace, perfect peace ng Panginoon. Believe in Jesus. Number 2, be still and know that He is. Be still and know that He is God. What does it mean? Be still means, in the Bible, when it talks about be still, it means calm down. It means trust. It means surrender. Sabi na surrender. And most of the time, kaya wala pong kapayapaan, kaya walang perfect peace, kasi ayaw nating sumurrender. Ayaw nating ibigay yung laban. Gusto natin tayo ang lumaban. At pinipilit natin, yung bang, hindi, gagawin ko to. At dumating ang time, napagod. Spirit, soul, and body. That's why walang kapayapaan. I want to remind you, if you really want to have perfect peace na nanggagaling sa Panginoon, we need to be still. And what does it mean? To surrender and know that He is God. To calm down and know that He is God. To trust and know that He is God. Woo! Mark 4:37. And a great windstorm arose, and waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. Yung pong kanilang bangka, ito po ay pinapasok na ng tubig. And ito po ay nabasa ko. Ang bangka ay hindi lumulubog dahil sa tubig na nasa paligid niya. Lumulubog ang bangka dahil sa pumapasok sa kanya. Alam niyo po, in our lives, kung gusto natin na hindi tayo lumubog, mag-ingat po tayo sa pinapapasok natin sa ating isip. Because there are times na may ibubulong ang kaaway at gustong ipasok sa ating isip that we are unworthy, na hindi natin kaya, that we are hopeless. Mga bagay na negative things na gustong palubugin tayo ng kaaway, pero wag kang papayag, kapatid, na ikaw ay lumubog. Ano pong nangyari? But Jesus was in the stern. Sabi natin stern. Nung pa binabasa ko to, na hiwagaan ako sa stern. Sabi ko, ano ginagawa ni Jesus sa stern? And what is stern? Though hindi ako mahilig sa mangisda. Kasi po, I do believe, yung po mga mangingisda, alam tong ibig sabihin na ito sa stern dahil alam nila kung anong part ito ng bangka. So, pinag-aralan ko po yung stern kanina, tawa ko ng tawa at naiiyak ako. Nakikita ko ng aking asawa. Siguro, namumukhaan ako ng asawa ko kanina na para akong natatawa na naiiyak. And ito po ang nakita ko sa stern. Excited kayo? Ito po yung stern. Pakita po natin. This is the stern. Yung pong huli, yung sa likod, nandun po si Jesus sa likod. Bakit siya nandoon sa likod? And what stern, anong ibig sabihin ng stern? Stern is at the back of the boat, which enables the control of maneuverability and power of boat. What does it mean? What does it mean, Pastor? Stern means God is still in control of your boat. Ang Panginoong Isus, kaya nasa stern siya, yung pong stern, doon po pala kinokontrol para ma-maneuver mo, ang tawag dito? Mapamneuver. Ano ba sa Tagalog ang maneuver? Mamaniubrahin mo. Para makontrol mo, ayan, para makontrol mo ang bangka, you need to be at the stern. At alam niyo po, si Jesus nandoon. Pero ang mga disciples, hindi ito nauunawaan. Nung nakita ko po ito, kaya pala nandun si Jesus. Kahit nasa gitna ng pagsubok, siya ay nasa stern dahil siya ay in control, kapatid. He is God. Ano po? He is
and know that He is God. I'm very excited. Kahit ito po ay sineshare ko, kahit ganito po tayo karami ngayon, ang puso ko ay punong-puno ng joy. Dahil alam ko na ang Diyos natin, He is not just pepetsugin Diyos. He is the Lord of Lords. He is the King of Kings. He is still in control of everything. Kaya naman, be still and know that He is God. He is just in stern. He is in control, kapatid. Don't worry about everything. Sovereign. God is sovereign. And sovereign means God is not surprised with what's happening to you or what happened to you. Kapag po sinabing sovereign, hindi po na-surpresa ang Diyos sa nangyari po sa inyong buhay. Hindi na-surprise si Lord sa nangyari sa aking buhay. Walang surprise na nangyari sa Panginoon. Because He is sovereign. Sovereign means all-powerful, all-knowing. God knows everything. Omnipotent. God is in the past, in the right now, in the present, and in the future. God is already there. Kaya po kung may pagkakatiwalaan tayo, si Jesus na. Because He is all-powerful. God's sovereignty is my serenity. Wow. God's sovereignty is my serenity. And serenity means the state of being calm, peaceful, and untroubled. State of being calm. You are in calm, nasa calm ka na situation. Kahit ano nangyayari, you are in calm. Because why? Bakit ka magiging kalmado? Bakit ka magkakaroon ng perfect peace? Because you know that God is sovereign. You know that, Lord, you are in control. Lord, ngayon Panginoon, di ko alam kung saan kami kukuha ng pambayad. Pero Lord, you are in control. Lord, di ko man hawak yung IRCC or yung sa government. But Lord, I do believe you are in control. And it gives me peace. It gives you peace. Lord, hindi ko man Panginoon alam ang gagawin namin mag-asawa right now. But Lord, I do believe you are still in control because you are sovereign. Amen? Kapatid, be at peace. Be still that know and know that He is God. Amen? Amen? So number 3. Punta na po tayo sa number 3. Ayoko nang pakatagalan. If we really want to experience the perfect peace, we need to pray. Sabi mo, pray. 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 Philippians 4 verse 6. Before praying, before we pray, don't worry. Before you pray, don't worry na. Sabi po dyan, don't worry about anything. Instead, pray. Ang sinabi muna, do not worry. Bakit hindi ka na magwo-worry? Kasi nga, si Lord sovereign eh. Ulitin ko ha. Before ka mag-pray, huwag ka na mag-worry. Kasi nga, alam mo sa sarili mo, si Lord ay sovereign. He is still in control. At sabi po dyan, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. And after you did that, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and mind as you live in Christ Jesus. I want to tell you something. God's peace is beyond our understanding. Yung kapayapaan na binibigay ng Diyos, it is beyond our understanding. This is the problem of many Christians today. They are worried because they overthink. We overthink. And we are trying to understand or figure it out everything on our own. We want to understand everything that happened and what's happening right now. You don't need to understand everything. Why, Pastor? Because you're not God. What you need is to trust God. You don't need to understand everything. You just need to trust God. And balik po natin yung slide. May sasabihin po ako sa inyo. Isa po itong kanta noong 2001. Kanta po noong 2001. Isa pa po. Ito po yung
sinabi dun sa kanta na Trust by Heart by Bobby Mason? Sabi po dyan, when you can't trace God's hand, please trust His heart. When you can't trace ang pagkilos ng Panginoon, hindi mo makita ang pagkilos ng Panginoon, just trust. Trust His heart. Because if you trust God's heart, you will trust His character. You will trust His power. Just trust His heart. And I do believe po, ang Panginoong Hesus, wala siyang masamang intensyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Gusto po ng Panginoon na maranasan natin yung the best plan niya para sa atin. Just trust God's heart. Trust God's heart. I want to share to you 3 ways to pray. Paano ba manalangin, Pastor? Sinabi po doon sa verse, just talk to God, tell God, and thank Him. So, first, if you want to pray, talk to God. Kausapin mo si Lord. Sino bang gusto mong kausap kapag ka lalo na kapag ka nasa gitna ka ng problema, pagsubok? Ang the best na kausap talaga is si Lord. Sabi po sa Bible, ang Panginoong Hesus is just one call away. Call unto me and I will answer thee. Yan po ang hotline ng Panginoon. Just call unto me. At nandyan ako agad. Just call unto me. But most of the time, in the middle of our situation, we want to call to somebody instead to God. And God is reminding us, talk to God first. Talk to God first. Our prayer, sa ating pong pananalangin, pinakamaganda, ang Panginoong Hesus talaga lagi ang nauuna. Si Lord dapat ang priority ng bawat isa sa atin. And number 2, sabi po dyan, tell to God what you need. Pakita po natin yung verse sa Philippians. Sabi po sa Philippians 4:6, balik po tayo ulit. Ayan. Tell God what you need. Ano ba ang kailangan mo, kapatid? What is your concern? What is your pain? What is your struggle? What you feel? What is your plans? Tell God. And pinakahuli po, thank Him. Sabi natin, thank Him. Thank Him for all He has done. Now, if you've been a believer for so many years, kung kayo po ay believer ni Jesus for so many years, I have a question for you. Nagkulang ba si Lord sa'yo? Naging mabuti ba si Lord sa'yo? Sinagot ba niya ang prayers mo? Pastor, merong hindi sinagot si Lord sa akin. Well, kung may hindi sinagot si Lord na prayer sa'yo, may mas magandang sagot si Lord. Amen? Meron pa akong question. Naranasan mo ba ang pag-iingat ng Diyos? Pinagaling ka ba ng Diyos? Nakaranas ka ba ng himala? Alam niyo ang tawag doon? Track record. Kapag may track record tayo kay Lord, siya po ay nagbibigay sa atin ng mga testimonies. Yun po ay symbolize na po pwede natin siyang pagkatiwalaan in the future. And in our present, pwede natin siyang pagkatiwalaan. Mahirap pagkatiwalaan ang taong may bad track record. At tanong ko lang po, maganda ba ang track record ni Lord sa'yo? Kung maganda ang track record ni Lord sa'yo, well, we should thank Him for all He has done. Ano po? We need to thank Him every time. Kaya po, ang mga Christians, sanay na sanay dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Why? Ang ganda ng track record na binigay sa atin ng Diyos eh. Minahal niya tayo, hindi tayo karapat-dapat, pero minahal tayo ng Panginoon. Amen? Kung wala tayo sa Panginoon ngayon, imagine this, kung wala tayo ngayon sa Panginoon, nasaan tayo kaya? Maybe, iniisip ko nga maybe nasa Pilipinas ako, nag-aartista ako. Pero ano lang, biglang gano'n nag-aartista daw. Biglang gano'n po. Hindi ko alam kung nasan ako. Kung wala ako sa Panginoon, maybe ako'y layo-layo ko sa Lord at maybe ako'y wala na rin dito sa mundong ito. Hindi ko alam. Pero I thank God for all He has done dahil may plano siyang maganda sa aking buhay. Amen? But, before we understand and experience the peace of God, we need to have peace with God first.
we need to have peace with God first. Sabi ko po sa inyo kanina, meron po sa inyo, tumaas po kayo ng kamay, you want the peace of God. But we need to have peace with God first. Dapat ayos po tayo at ni Lord. Amen? If we really want to have a perfect peace, kasi yung pangako ni Lord, perfect peace eh. Hindi natin yung may experience kung hindi tayo ayos sa Panginoon. Jesus came to earth not to establish religion, but to restore a broken relationship with God. At sabi po sa Romans 5 verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Hesus, hindi lang siya nagbibigay ng perfect peace, kundi yung kapayapaan natin sa Diyos, nagkaroon uli ng kaugnayan. Dati po, wala tayong kapayapaan between us and God. Ang tingin sa atin ng Panginoon, we are rebellious. Ang tingin sa atin ng Diyos, tayo ay malayo sa Kanya. Pero dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa cross, ang lahat po ng ginawa ng Panginoon sa cross ay ang nangyari po doon, nagkaroon ng kapayapaan between us and God. Kaya po, Jesus came to earth not to establish a religion, but to restore a broken relationship with God. Dahil sa ginawa ni Jesus. At doon pa rin tayo babalik sa gospel. Ay, salamat Lord. Salamat Lord dahil meron kang pagmamahal sa amin. Lord, hindi ka sumuko para sa amin. Jesus came, died on the cross, and took our punishment to reconcile us back to God. And if we're gonna believe sa ginawa ni Jesus sa cross, magkakaroon ka ng peace with God. At kasabay na nun, yung peace, yung perfect peace of God. Kapag ayos ang relationship mo between you and God, alam niyo po, ang hirap kasi, alam niyo, tutulog ka tuwing gabi, hindi mo alam, ayos ba kaming dalawa ni Lord? Ayos ba talaga kaming dalawa ni Lord? Lord, dumating po sa point ng life ko, na may mga times na iniisip ko, Lord, ayos ba talaga tayo? Kasi po may mga point ng life ko, nung dumating ako dito sa Canada, ako'y lumayo sa Lord. I want to serve just myself. Ako po yung nagsaserve kay Lord sa aking past life sa Pilipinas. I'm serving God with all of my heart, with all of my life. But dumating ang time, nung dumating ako dito sa Canada, napa-out of focus ako. At dumadating pala ang time na hindi na ako kay Lord nagsaserve, kundi sinuservan ko na lang din yung sarili ko. Nawala na yung tunay na pagsaserve ko sa Panginoon. And I am very grateful because what Jesus did on the cross, hindi siya sumuko. Muli niya akong ibinalik sa right track. That's why I am here. Muli niyang binalik yung apoy ko. That's why I am here. And all the glory belongs to the Lord. Amen? Lahat po ng nangyayari sa ating life, I do believe ang Diyos kaya itong ayusin, kaya itong pagandahin. And we just need to go back to Jesus. And Jesus said, just come to me. If you are heavily burdened, just come to me. Dahil ang mundong ito, hindi niya mabibigay ang kaya kong ibigay. Ano man ang marating natin sa mundong ito, kahit gaano man karaming mga material things. Though material things are good, hindi ko sinasabing masama ang material things, it is good. But just make sure na tayo nasa Panginoon. Just make sure na tayo nasa Panginoon. Because the only thing that can satisfy us is not material things in this world, only Jesus Christ. And how this happened? John 14 verse 1. Don't let your hearts be troubled. Trust God and trust also in me. Jesus said, there is more than room in my Father's home. Binabalik lagi ni Jesus doon sa eternity, yung eternal mindset. There is more than enough room in my Father's home. Don't let your hearts be troubled, kapatid. Trust in God, trust also in me. There is more than room in my Father's home.
Lagi sinasabi ni Jesus, merong eternity, kapatid. May eternity. We must have an eternal mindset. At dun sa eternity, ang sinasabi po dyan, nakaprepare na yung eternity natin. That's why we can have a perfect peace from the Lord. At pwede tayong magpasalamat kay Lord ngayon pa lamang. Lord, salamat Panginoon. Dahil kung ang eternity ko secured na, Lord, ngayon pa ba naman, in my present life, hindi mo ito maaayos at masisecure? Can I hear an amen? Pwede pa rin niyang ayusin ni Lord. And John 14:13, when everything is ready, I will come and get you so that you will always be with me where I am. And you know the way to where I am going. Alam nyo kung saan ako pupunta. Ito pong sabi ni Thomas, verse 15, the last verse. No, we don't know, Lord. Si Thomas po, nung namatay si Jesus Christ at muling nabuhay, ang sabi ng Panginoong Hesus, ako ito, Thomas, huwag kang mag-alinlangan, ako ito, muli akong nabuhay. Pero sabi ni Thomas, kung mahahawakan ko ang butas sa iyong mga kamay, maniniwala ako. Alam niyo po, itong si Thomas kasi medyo sigurista eh. Kapag ka nananampalataya tayo sa Panginoong Hesus, hindi natin kailangan maging sigurista dahil talagang secured na tayo. Si Thomas po, lagi niya sinasabi, Lord, ipakita mo muna bago ako maniwala. To see is to believe. No, we don't know, Lord, Thomas said. We have no idea where you're going. So how can we know the way? Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Jesus is giving us the gift of peace of God and peace with God. Para maranasan natin ang peace of God and peace with God, it's only by Jesus Christ. Amen? And who among you wants to have peace, perfect peace of God? Amen? I want you to invite, to just close your eyes right now, and I'm just gonna pray for you. Hallelujah. Father God, we come to you and we thank you for your word. Lord, your word gives us hope. Lord, it gives us peace, oh God. Lord, we thank you. We thank you for your faithfulness. We thank you for your word, oh God. We thank you for your promises. Lord, yung promise mo, hindi ito nagfe-fail. Lord, kami nagfe-fail, pero ikaw hindi ka magfe-fail. And Lord, give us grace to believe in you, to believe in your words, to believe in your promises. Lord, give us a grace, Panginoon, to be still and know that you are God. Lord, give us grace to pray. Lord, wag namin kalimutan na lagi kaming kumonekta sa iyo. Because Lord, di namin kaya ng amin lang. Di namin kaya kung kami lang. We need your power. Sa iyo po kami umaasa. And Lord, right now sa akin po mga kapatid, Lord, I am praying, whatever it is, whatever situation they are facing, Lord, I am declaring perfect peace. Lord, perfect peace sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isip. Come on, kapatid, right now, can you just say, Lord, I have received your perfect peace. Yes, God. Lord, yung sinabi mo sa iyong word, na ang regalo mo is perfect peace. Lord, release it right now in the mighty name of Jesus. The peace, the perfect peace that comes from the Lord, in the mighty name of Jesus, receive it, kapatid. Receive shalom, the perfect peace of God. In Jesus' name. Lord, marami din po salamat sa peace sa aming mga physical bodies. Lord, I am declaring, Panginoon, peace, Panginoon. Ano mang sakit at karamdaman, let there be peace. In the mighty name of Jesus. Lord, meron dito, Panginoon, kailangan ng peace in relationship. Lord, I am declaring peace. Peace, perfect peace of the Lord be upon your relationship in the mighty name of Jesus. Salamat, Lord, sa kaayusan. Lord, hanggang sa pagtulog namin mamayang gabi, Lord, mag-e-enjoy kami hanggang sa mga susunod na araw, linggo, buwan, taon.
daladala namin ang perfect peace. Nagkakaroon kami, Panginoon, ngayon ng kapayapaan because we know that you are sovereign. We know that you are in control. We are praying upon this church, oh God. Lord, we're praying for peace. In Jesus' name, we declare peace. In every ministry of this church, we declare peace. Lord, sa bawat, Panginoon, sa mga authorities, sa church na ito, Panginoon, from Bishop Art, Apostle Bishop Art, Lord, pababa, Panginoon, sa bawat churches, Lord, salamat sa peace. Lord, sa lugar po ng Edmonton, we declare your peace. We declare your presence in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, we lift up to you, Panginoon, ang aming po mga workplaces. Lord, ang mga businesses ng aking po mga kapatid. Lord, we declare peace. Kaayusan, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Lord, sa mga kapatid ko po na nangihina right now, so sa mga kapatid ko po, Panginoon, na lumalayo sa iyo, Lord, I am declaring, abutin mo sila ng iyong kapayapaan. Abutin mo sila, Panginoon, ng iyong presence, O God. We are praying for these souls, Panginoon. Lord, let your peace, Panginoon, maranasan po nila in Jesus' name. Lord, in every families, Lord, sa mga pamilya po namin, sa pamilya namin dito po sa J1 Edmonton, Lord, I am declaring peace. I am declaring peace in the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Sa mga may pinagdadaanan po, Panginoon, sa kanilang mga finances, sa mga financial, Panginoon, Lord, I am declaring peace. Lord, sa mga naghihintay po ng papers, Panginoon, Lord, I am declaring peace. Peace of mind and peace of heart. Lord, ang iyong word, ang iyong promise, wala kang binigo, Panginoon, sa amin. Sa lahat ng iyong mga pangako, simula noon hanggang ngayon, kayo po ay naging faithful. At Lord, papatunayan mo yun sa aming mga buhay. In Jesus' name, in Jesus' name, we declare peace. We declare peace in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I am declaring peace, peace of mind sa mga pastors, leaders, elders of this church. Lord, mga members of this church, oh God. Lord, I am declaring peace in the mighty name of Jesus. Lord, I'm also declaring peace sa mga kapatid po namin na may pinagdaanan na matinding bagay, oh God. Lord, magpakilala ka sa kanila na you are the God, you are the Prince of Peace. Lord, kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan. Lord, lahat ng anxiety, depression na nilalagay ng kaaway, Lord, we cancel it, we rebuke it in the mighty name of Jesus. What we declare is your peace. In Jesus' name. In Jesus' name. Peace of God. Perfect peace of God. In the mighty name of Jesus. Salamat, O God. And we continue to dedicate to you everything. Lord, sinusurrender namin sa iyo lahat ng bagay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Pwede po ba tayong tumayo right now? And can we just lift up our hands for benediction? The Lord bless you, keep you, make His face shine upon you, and be gracious unto you. The Lord gives you supernatural favor. The Lord gives you breakthroughs, miracles. Lord, we thank you, Panginoon, for all you've done in our lives. Lord, this we pray in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. To God be all the glory. Palakpakan